If the church cannot represent Jesus to the world, who can igsoon? No, kay kung kita igsoon nga nasa simbahan, kita nga lawas si Kristo, dili na to marepresentar si Yesu Kristo diri sa kalibutan, kinsa pa man magrepresentar niya? Karton? Are you getting a picture? Nasabtan na to igsoon? This is the payoff for those who lay their lives down even unto death and are obedient to the Lord. Don't come in here right now. No. You go away. This is not the right place and the right time. So, mo ni ang baylo igsoon. Mo ni ang bayad para ni adtong mga magmasinugtanon sa pagsunod sa Ginoo ug pagtugyan sa ilang kaugalingon bisan pa man nga ang bayad ang ilang kaugalingon kinabuhi. I'm sorry for those of you who have not been here before. That lady comes in during service and tries to sell us stuff in the middle of our service. That's why. She asked money. Not the first time I've seen her. She wants money, so that's why I have to tell her, no. Para sa mga first-timer, nga karon pa lang nakasimba, sorry kung amo siyang gipalakaw, kay ang rason, dili to niya first time nga ni Anhi dire, ikapila na to sa ni Anhi dire, sige na siya, dayon, sige siya pangayog kwarta, samukon niya itong mga, samukon niya ang pamilya. We've invited her to sit into the service, but she won't do it. So, giimbitahan to siya nga mulingkod dire, pero dili siya mubuhat, kay gusto niya mangayog gyud sa kwarta. So I will not allow disruption in our meetings. Amen. So, munang dili ta mo sugot, nga doon ay pagbalda sa itong mga panagtigom. Okay, so now you're starting to get a picture of our purpose is to do good, And heal all who are oppressed. heal all who are oppressed of the devil. All, tanan, Amen. tatanan. Amen. So karon igsoon makita nato nagsugod na ta nga makita, nagsugod na ka nga makita nimo unsa imong tumong. Unsa di ay ang imo ang purpose isip nga Kristohanon, nganong Kristohanon ka? Kay para mobuhat og mga maayong butang ug mag-ayo sa tanan nga mga gisakit sa yawa. So how are we going to do what God's will is? How are we going to fulfill this? No, so unsaon man nato igsoon pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? What do you think? Obedience. Obedience, death to self, lay your life down, Amen. allow yourself to become mature. Amen. No, pinaagi sa pagkamasinugtanon, pagbuhi sa tong kaugalingon nga pagbulutan, pagtugot nga hamtungon ta, Seek the Lord out of vital necessity. no, pinaagi sa pagpangita sa Ginoo, isip nga ato gayud nga panginahanglanon. You're starting to see so why it's vital necessity, because it's the opposite of death, to seek God, to make Him your priority. Amen. No ngano nga makita ba nimo igsoon nga ngano nga ang pagpangita sa Ginoo kay mao ang atong gikinahanglan nga panginahanglanon. Sa samang pamaagi nga kung gigutom ka mangita gyud ka kaon, kay gikinahanglan gyud nimo, di ba? Kay mahadlok ka mamatay. Opposite siya sa kamatayon. Okay. Di ba? So, most of you, you're involved in street outreach, right? Kadaghanan nato dire kay nalambigit ta sa ato ang Okay. paglakaw sa kadalanan. How well are we doing at this? No, kumusta man ta dire sa ato ang pagbuhat ani? I never hear testimonies. No, wala siya nadunggan nga mga kadaugan. How well are we doing at that? No, kumusta ta? May tungod sa atong pagbuhat niini. Napabay na ayo? Naluwas? Nagtuo? Oh, don't look at me like that. I have to point the finger at me too, because I get opportunities all the time. Amen. And when I'm ministering to entire churches and I'm wanting the presence of God to move, I'm not seeing Him move in the way He wants to move. Amen. And I have to look at myself in the mirror and ask why. Because it's not God's fault, it's my responsibility. Yung sa muna igsoon nga, para kang daddy, naapod sa kanabang, makita niya sa iyong kagulingon ba nga, muna akong giingon sa internship, nga dili sa kontento sa iyang mga makita sa mga panagtigom. Nga para sa iya, bisa pag naay ni dool sa altar, naay ng hilak, naay ni surrender sa Ginoo, dili gyapon sa kontento kay mulantaw sa mga nagpabilin sa lingkuranan. Nganong wala ni respond? Nganong wala namuhat ang Ginoo sa ilaang kasing-kasing? Unsay problema? Dili problema sa Ginoo igsoon. Iyang giila sa kagulingon nga naagyud sa iya ang kulang.
So this is not about condemnation. It's about recognizing honestly where we're at and asking the question, do we want to do something about it or do we want to stay the same way? So kini nga mga paghiskot igsoon kay dili ni sa para nga hukman nato tong kaugalingon nga na wala gyud ko diha, dili gyud na wala na gyud ko, kuan na gyud kay ko, boss na gyud kay ko. Dili ni panahon para nga na igsoon na pa natong ilhol sa tong kaugalingon ba nga wala pa ko diha. And dili ko gusto nga magpabilin ko diri. Ang pangutana karon musugot ba ka nga diha ra ka kutob? Jesus came to destroy all the works of the devil, put his church in place to do exactly what he did. No, si Jesus igsoon namatay. Para sa pagbungkag sa tanan nga gibuhat sa yawa igsoon. Gipahimutang niya ang iyang simbahan para nga mubuhat sa insakto nga iyang gipangbuhat. Okay, so how many times have you heard this? Ikapila naman ninyo ni nadunggan. Mupasilig, ko nimo, manggamuyo, koug solti nimo, kung kinsa ang hugot na mutuo nako. Siya usab makabuhat sa manggabutang na akong gihimo ug labaw pa manggabutang kaysa niini kay muadto ko sa amahan. John Amen. 14:12. Juan 14:12. Is it true or not true? Tinuod ba na dili? These signs shall follow those that believe. Amen. They will do what I do and greater works than these because I go to the Father. I preach this for many years, but yet few of the church receives it. They're like, no, I can't do that. No, ang Juan 14:12 igsoon nag-ingon nga ang tanan nga mga masinugtanon, ang tanan nga mga mutuo kang Ginoong Jesucristo hangtod sa katapusan mubuhat sa mga gibuhat ni Jesucristo ug labaw pa sa iya mga gipangbuhat tungod kay moadto siya sa amahan. Sige ni niya giwali igsoon na panpipila lamang ang nidawat niini. So that scripture's the payoff for obedience. No, so kini nga kasulatan igsoon ang John 14:12. Mao ni siya'y baylo sa atong pagkamasinugtanon. Muni ato ang badawat kung mahimutang masinugtanon sa Ginoo. Mabuhat nato ni John 14:12. Because what's the qualification? No, kay unsa man ang kwalifikasyon? Those who steadfastly believe in me. Katong mga makanunayon nga mutuo kanako kang Okay? Hesukristo. So what does James chapter 1 say about doing? Unsa may giingon ni Santiago mahitungod sa pagbuhat? Faith without Be doers a doer of the word. and not just a hearer. Amen. No nga mahimutang mga Right. magbubuhat sa pulong dili kay Okay, igula nga what's he want you to do? nakadungog. Unsa may iyang gusto nga ipabuhat? Magbuhat og maayo og ayo sa mga gisakit sa yawa. Are you seeing the payoff? Makita ba nato igsoon nga mao din ni baylo sa atong pagkamasinugtanon sa Ginoo. So the qualification is a believer. So ang kwalifikasyon, ang iyang gipangayo kay magtotoo. These signs shall follow those that believe. They'll lay hands on the sick and they'll get well. Amen. No kini nga mga timailhan musunod ni atong mga mutuo. Inigpandong nila sa ilang mga kamot sa mga nagmasakiton, mamaayo katong ilang gipandungan. They'll pick up snakes and serpents. So makapunit sila og mga bitin. In other words, what is Satan called? Noon sa may tawag sa yawa ni Satanas? Ang serpente. Ang bitin. Halas. Halas. Diba? Amen. And it will not hurt them. Noon niya, dili siya makapasakit sa ilaa. And if they drink anything deadly, it will not harm them. O kung makainom man sila og bisan unsa nga makapatay, dili sila maunsa. This is the word, the supernatural word of God. Hallelujah. It's supernatural iksoon. Amen. We serve a supernatural God. He's not natural, and we are not supposed to be natural. Amen. Supernatural siya igsoon tungod kay ang atong Dios nga gialagaran supernatural. Ug kita nga mga katawhan sa Dios dili ta dapat mga natural nga mga tawo. If you're going to represent Jesus, if we're going to represent Him, we're not going to do it with flesh and blood iksoon. Amen. Kay kung atong irepresentar si Jesucristo igsoon, dili nato siya mabuhat pinagi sa tong unod ug dugo. So what is the payoff for obedience? So unsa man ang baylo igsoon sa atong pagkamasinugtanon? You are the representation of Jesus Christ on this earth. Nga ikaw mahimong representante
ni Jesucristo diri sa kalibutan. As you learn to die to self, Sa diha nga kita makaton nga mamatay sa tong kaugalingong pagbulutan. allowing yourself to go through full sanctification Nga process, atong tugutan ang atong kaugalingon sa hingpit nga pagkabalaan, we can actually get to a place where He removes or expunges our sin nature and gives us the nature of Jesus Christ. maabot ta sa punto igsoon diin nga mawala, mamatay. Wala na gahom ang atong kinaiya nga makasasala ug pulihan na niya sa iyang langit nun nga kinaiya. And Hallelujah. that's like Apostle Paul. He said, it's not I who lives, it's Christ who lives in me. And that's where God wants us to be. Nga masinati nato igsoon kung unsa ang giingon ni Apostol Pablo nga dili na ako ang nagkinabuhi niining kinabuhia apan si Kristo nga buhi niining lawasa tungod kay patay na ko sa akong Now, kaugalingon nga pagbulutan. what that looks like is Jesus has full control of us. Unsay itsura ana igsoon? Buot pasabot. Gidumalahan o giharian o gimanduan na ta ni Jesucristo. Siya mo'y nagpuno sa tanan nato. Not because He took it, but because we freely give Him No, our dili life. tungod kay iya ka nang gipugos pagkuha sa ato apan tungod kay masinugtanon o gawason nato nga gitugyan ang atong kaugalingon sa iya. And the more we surrender to Him, the more power and authority is given back to us. Hallelujah. Ug mas musugot ta igsoon sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon diha sa iya, mas dako nga gahom ug awtoridad ang iyang ibalo sa atoa. And it takes on the anointing of the Holy Spirit and the power and authority of the Lord living through us to fulfill that. Ug gikinahanglan gyud igsoon ang gahom ug ang bihog sa balaang espiritu para nga matuman nato ang ingon diri nga pagbuhat sa mga maayo ug pag-ayo sa mga gisakit sa yawa. How can we deliver and heal those who are oppressed with the power of flesh and blood? No kay unsaon man nato paghimo gawas nun kadtong mga gisakit ug gigapos sa yawa igsoon pinagi lang sa tong kaugalingon nga pagpaningkamot. Can we? Mabuhat ba nato? No. You understand the payoff for Diba? obedience. So nasabtan ba nato igsoon kung unsa ang baylo kung mahimo tang masinugtanon sa Ginoo? Disobedience will cost you your life. No kay ang atong supakira igsoon mao ang baylo ana ang ato mismong kinabuhi. It will cost you your destiny, Ang baylo ana igsoon ang atong Your kapalaran, calling. ang atong your tawag, purpose, ang atong tumong, the very reason God created you. ang rason mismo nganong gibuhata sa Ginoo. We have to understand that. Kinahanglan nga masabtan nato na. And if you do not fulfill your destiny, how many other lives will not fulfill their destiny? Buot pa sa butigsoon, kung dili nato matuman ang atong kapalaran, pila man ka mga tao ang nakataya nga dili po nila matuman ang ilang kapalaran. Are you there? Nabata diha? You see? So, I'm no better than you. We're no better than any other church. Tinuod jud. So dili niya maila ang iyang kagalingon igsoon nga mas maayo siya kaysa kanato. Ug kita nga naa nga simbahan di po ta makaingon nga mas maayo ta kaysa sa ubang simbahan. We're stuck in religion and tradition too. We have the same routine week after week. Di ba kay kung ang atong hunahon, mao man gyapon. Pareha ni siak lang ta, mao ra gyapon nga murag relihiyon ra gyapon ang atong ginabuhat. Kung imo lang taon kada Domingo, mao ra gyapon magsugod ta worship, matapos ta wali. That's not the fullness of God. Kung imo lang taon igsoon dili gyud ni mao ang itsura sa kinatibukan sa Ginoo. Okay, so Dia, Judea, wake up, girlfriend. wala tulog. Pull up for me, please. Ephesians 4:13. Efeso 4:13 ate. Now, I want somebody to read that scripture out of the Amplified Bible. Gipalihog basa gikan sa Amplified. Who's got the 13, Amplified? I have an Amplified. 4:13. Ephesians 4:13. Look at this with me. So God gave the fivefold, apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor, to equip the saints to do the work of the ministry. See, the saints are the ones supposed to do the work of the ministry. And who's the saints here? No, so ang lima ka pilo igsoon gihatag para sa pagsangkap ug sa pagbansay sa mga gibalaan sa Ginoo para nga mobuhat sa buluhaton sa Ginoo. So Okay. kita di ay dapat nawala ng microphone. Brown out. So Okay. kita di ay dapat Go ahead. kita di ay dapat ang mobuhat sa buluhaton Verse sa 13, Ginoo. look at that in your Bible. No, sa 13. Okay, I will translate it. Yeah, go.
hangtod nga makabot nato ang pagkahiusa sa pagtuo ug sa pagpanabot sa hingpit ug insakto nga kahibalo ug pag-ila sa anak sa Dios nga kitang tanan makakabot sa insakto gayud ug tinud-anay nga pagkahamtong sa pagkatawo, ang pagkakumpleto sa personalidad nga walay lain gawas lamang sa sukdanan sa pagkahingpit ni Kristo Jesus, ang sukdanan sa baruganan sa pagkahingpit ni Kristo ug ang Where's the pagkahingpit generator? nga makaplag Where's diha the lamang generator? kaniya. Don't do that ever again. We need the generator to come every week. Okay, so verse 13, look at your Bible. Sa 13, lantawa sa inyong Biblia. What does it mean, Grace. Ixoon, to be nothing less than the fullness of Christ? No, unsay bot pasabot igsoon nga mahimo tang walay lain gawas lamang sa sukod ug pagkahingpit ni Jesucristo. What does that mean? Unsay bot pasabot? Dili ubos kaysa sa sukod nga mao si What do you Jesucristo. think it means? Sa imong hunahuna igsoon, unsa gibot pasabot ana? Thank you, Ray. To be one. You're a good son. So God gave the fivefold to equip the saints to do the work of the ministry until No, so gihatag ang lima we ka come pilo. into the unity of the faith. Gihatag ang lima ka pilo aron nga sangkapon ug bansayon ang lawas sa Kristo para mabuhat sa buhaton. Are we in unity of the faith? Kung imo lang tawo igsoon, nagkayusa na ba nga atong pagtuo? Are we there yet? Nanana pa ta diha? Are we nothing less than Jesus Christ yet? Makita ba nato igsoon nga wala na tay lain nga panagway gawas lamang sa panagway ni Jesucristo? Okay? So why does God want us to be in the unity of the faith So nga and nung nothing less than the fullness of Christ? Nganong gusto What sa is the Ginoo purpose? igsoon nga magkahiusa ta sa atong pagtuo ug makabot nato ang pagkahiusa nga walay lain nga sumbanan ug sukdanan nga maulamang ang sukdanan ug nga pareha kang Jesucristo. Unsay tumong? What do you think? What did we already teach this morning? Unsa atong giisgutan ganiyang buntag nga mahimo tang How are you going to heal the oppressed di ba? with anything less than the fullness of Christ? Di ba? Kung unsaon man nato pag-ayo or paghimo gawaston sa mga sinakit sa yawa, kung dili ta pareha sa kahingpitan ni Jesucristo. Your purpose in surrender, all you have to do is look at your family, look at your neighbors, look at your city, and look at your nation, and you'll see why the purpose of why God needs you to be nothing less than the fullness of Christ. Amen. No, kung gusto nato nga makita igsoon, ngano nga gusto sa Ginoo nga mahamtong ta ug mapareha ta sa iya ang pagkahamtong, lantaw nato ang ato ang pamilya, ang atong mga silingan, ang ato ang syudad, ang ato ang nasod, makita nato nga ngano di ay nga kinahanglan kong mahamtong kay para ani mga tawhana. Because you're the one who's going to do the healing and delivering. You. Amen. You. Amen. Kay ikaw, And you, and you, and you. ikaw ang gamiton sa And you. Ginoo igsoon nga And moayo you. ka sa mga nagmasakiton ug maghimo gawaston sa mga ginapos sa yawa. And I refuse to be left out. No? Ug dili siya mosugot igsoon nga mabiyaan siya. I am not sitting on the bench. Amen. Dili siya mosugot nga palingkuron lang siya. I'm going to be like Nilo this morning. He can't wait to get up and preach. Boy, Amen. he's walking No? around back and forth. Send me in, coach. Amen. No? Di siya mosugot nga bangko ra ko coach. Ako dire water boy. Many Christians just want to sit in their sabancos and do nothing. No, di wala ka gayemong Kristohanon igsoon para lang mulingkod. No, wala ka gayemong Kristohanon para lang nga assist lang dili uy. Gihimo ka sa Ginoo igsoon para nga mobuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. But when you're full of the Holy Ghost, Amen. when you're full of the Holy Ghost, you don't want to just sit there. Amen. Ba kung puno ta sa balaang espiritu igsoon, dili ta mosugot nga mulingkod lang ta or palingkuron lang ta. You want to get out and kick devil labot. No? Ganahan ka nga mugawas. La! Mulakaw ug musipa sa lubot sa yawa. Di ba? Amen. Would you rather the devil kick your labot or do you want to kick his labot? Kay lubot. Huh?
So yung gusto igsoon, ikaw may sipahon sa yawa or ikaw may manipa sa yawa? Ako ang manipa yawa. Amen. How long, Igsoon, will you just stand by and let the devil, here, come in my house, here you go. Noon sa Ay, mga tiya, kadugaya igsoon, ang gikinahanglan nimo nga magsige ra kag pundo sa inyong balay, then mga abri ra kag pultahan sa yawa, may kang ay ning, tara ako labot ni si Paning. No, you have to bend down further. Unsa man? Bend down further. Like this. Diba? Sige tag, ingat. Go ahead. Kadaghanan sa mga Kristohano ni nga na, dili mo gawas. Muhulat ra sa balay, ablihon niya ang pultahan sa yawa, dili ko nga, ay, Satanas! Nara, si pa ako lubot. No, What? son, you got to get down. Downer? That's not down. No, you're going like this. Diba? But literally, Igsoon, all joking aside, that's what we do. We just invite the devil, come in. Here's my butt, go ahead. Bitaw. Because we don't know how to overcome him. We don't know how to win. We just allow him to continue to oppress us. So, kasagaran gid sa mga Kristohano ning suning ana ang ginabuhat. Yung wala nanipa sa lubot sa yawa, giabrihan lang ang pultahan sa ilang balay, nagpasipa sa ilang lubot. Ang yawa mo'y nanipa. Ngano man na, tungod kay wala, ngano man na bibina. Kay wala nakabaloon sa aon pagdaog sa yawa, di ba? Pag abli sa pultahan sa yawa, may matag, ay ang yawa na bibina, si pa lubot yawa ni. Tinuod kaayo. Di ba? Sakto. Maujud. Oh. Diba? Ha? Oh. Igsoon, aren't you tired of getting your butt kicked by the devil? Ikaw, Ikson, waka gikapoy, ngay mo ang lubot kay kanang gisipa-sipa sa yawa. Hello? Ayo. Aren't you tired of getting your butt kicked by the devil? Wa mo gikapoy, nga kamoy siging daog-daogon sa yawa. Oh, or no. Oo. What are you gonna do about it? Naunsaon man ani mo kung sige kang gidaog-daog? Because if you don't change your lifestyle, the devil's just gonna keep kicking your butt. True. Kaya kung dili nato usbo ng atong estilo sa atong kinabuhi, sige ra jud ta si paon sa yawa. Magsige tagampo, Lord, revival, breakthrough. Uy, wa gibuhat. I can pray for you, but I can't stop the devil from coming kicking your butt. Only you can do that. Amen. Di ba? Pwede ka na mo i-appeal sa pagampo igsoon, pero dili na mo mapugnan ikaw nga magpasipa ka sa lubot sa yawa. Sa imong lubot sa yawa. when I pray, I say, Lord, give Jennifer the strength not to let the devil come kick her butt. Okay? Amen. Oh. No, so, sabdiha nga magampo siya para sa toa. Ang iyang pagampo yung ani, Lord, si Mother Grapes, tagay sa kusog, nga dili niya tugutan ang bakukang, nga bakukangon siya. Okay. But then God gives you the opportunity to learn to fight back. Tikit naman ako likod. Hindi na pwede. No? Pero igsoon, sa diha nga magampo gani ka, magampo ta, no, og ingana, ang Ginoo maghatag gid sa oportunidad nga makasukol ka. Kay wa may sukol kung way kaaway. Di mo ra ta gimino nga maganahan ra ta di wa ta kaaway. So why do you... Igsoon. Why do we want you to come to church and to go on outreach and to do these different things and to go to internship and Bible studies and house fellowship? Why do we ask you to do that? So igsoon, unsa may tumong? Ngano nga ginaimbitahan ta nga mahimong kabahin sa mga buluhaton nga paapilon tag internship, nga mo adto ta sa ato ang house fellowship, sa ato ang pagpanglakaw, Why? nganong pakuyugon Nga ka sa naman. pagpanglakaw, nganong gusto nato nga mahimo kang kabahin sa tanan natong ginabuhat. Para asa man na? Para nami kauban? To learn how to become spiritually strong and mature so you can fight back from getting your butt kicked by the devil. Di ba? O, dili man na siya nga agi kay para na lang gyud may kauban. Kay para po ni siya nga ikaw mismo sa imong kaugalingon, makatuon ka nga maligon sa imong kaugalingon nga kusog nga ingani di ay pagsipa sa lubot sa yawa, ingani di ay pagkontra sa yawa, ingani di ay nga makigbisog. But what do we do? Pero unsa may kasagaran natong buhaton? Apoy.
You know, it's pretty bad when the house fellowship is in your house and you don't show up. Bitaw. Kabalo mo? Oh. Kabalo mo, ngilad kaayo lang taon igsoon, nga ang house fellowship na sa inyong balay, di pagid mo mangapil. Or you live right next door. Or you live in the neighborhood. Or dili gaha kay tapad na gyud kayo or naa na gyud sa inyong silingan. Na mawaw pud ta oy. Hello? No? Makuyawan ba pud ta nga lagi, no? Giduol na gyud kaayo ta. So what is your priority, Igsoon? No, so unsa may atong prioridad? Your own comfort? Ang ato bang kaugalingon nga kahupay, kahamugaway, yahay. Or do you want to learn to destroy all the works of the enemy and set the oppressed free? Do Or you want to ganahan ba learn ta? that? Ganahan ba ta igsoon nga mahimutang madaugon dahil kita mo'y gamiton sa Ginoo para nga maghimo gawason sa mga gidaog-daog pud sa yawa. Hallelujah. Okay, so let me show you in scripture the future of the church. No, so iyaatang sultian igsoon sa kaugmaon sa simbahan, kaugmaon sa lawas si Kristo. Go to Sumala Isaiah 61 verse 1. Adto ta sa Isaiah 61:1. This is just one prophecy out of thousands about the destiny of the body of Christ today Amen. that is going unfulfilled. No, mao kini usa lamang kini igsoon sa nilibuan ka mga propesiya may tungod sa lawas si Kristo nga hangtod karon wala pa matuman. Okay, so again you see the Spirit of the Lord is upon me and why? No, so makita nato diha igsoon nga ang Espiritu sa Dios naa kanato og ngano? Okay, so again, what are you looking at? No, so unsay mong ginalantaw diha? Spirit of the Lord is upon me to what? Preach the gospel No, alang sa to the meek, the poor, afflicted, pagwali sa ebanghelyo sa to mga bind up and heal the brokenhearted. Do you know anyone who's brokenhearted? Amen. No, alang sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga mapainubsanon og dinaog-daog, alang sa pag-ayo sa mga og sa pag-ayo sa mga nabuak ang kasing-kasing. Naba mo na ilang nabuak ang kasing-kasing? To proclaim liberty to the physical and spiritual captives? Alang sa pagproklamar sa kagawasan ngadto sa mga pisikal ug espiritual nga mga ginapos. Hallelujah. Amen. In the opening of prison and of the eyes of those who are bound. Ug ang pag-abli sa mga prisuhan ug sa mga mata ni adtong mga gitagkusan. That's your purpose. Mao ni siya ang imong tumong igsoon. Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord, the year of His favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Sa pagproklamar sa madawat nga tuig sa Dios, ang tuig sa iyang pabor ug ang adlaw sa iyang paghukom, pagpanimalos sa atong Ginoo ug sa paghupay ni atong mga nagsubo. Verse 3, to grant consolation and joy to those who mourn in Zion, to give them an ornament, a garland, a diadem of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, the garment expressive of praise instead of a heavy burden and failing spirit, and they may be called oaks of righteousness, Hallelujah. lofty, strong, magnificent, distinguished for uprightness, justice, and right standing with God, the planting of the Lord, that He may be glorified. Hallelujah. Alang sa paghatag ug paghupay ug kalipay ni atong mga nagsubo sa son, sa paghatag kanila sa dayandayan, ang dayandayan sa katahom imbis nga sa abo, ang lana sa kalipay alang inay sa ilaang pagsubo, ang dayandayan sa pagdayig imbis nga sa bugat ug dinaog-daog ug napakyas nga espiritu, aron nga sila matawag ang mga kahoy sa pagkamatarong, habog, kusgan, mahimayaon, gilahi alang sa pagkamatarong ug gustisya tungod sa ilaang insakto nga pagbarog atubangan sa Ginoo. Mga tinanom sa Ginoo aron nga siya mahimaya. Hallelujah. So this is our payoff for obedience and surrender. Amen. No mo ni igsoon ang ato ang ganti sa diha nga kita mahimong masinugtanon ug musugot sa Ginoo. Verse 4, it just gets better and better. Sa 4 igsoon mas maganindot pagyud. And He shall rebuild the ancient ruins. Wow. Ug ilang pagatukuron ang mga nangaguba sa kaniadto. We have ancient spiritual ruins
all over our cities and our country. No, sa atong mga diri sa atong syudad igsoon ug sa tibuok nga nasod, makita nato nga daghan ng mga karaan nga mga guba. The ruins of broken marriages, the ruins of broken families. No, ang mga nangaguba igsoon tungod sa mga nasamdan ug naguba nga mga kaminyoon, mga naguba nga mga pamilya. The ruins of spiritual destinies. No, ang mga kaguba igsoon nga espiritual nga mga kapalaran. The ruins of people dying and going to hell every day. Ang kaguba igsoon sa mga tawo nga kada adlaw adunay mamatay. And they, now you have to ask them, who are they? Ug sila, kinsa man ni sila? They shall raise up the former desolations and renew the ruined cities. Hallelujah. The devastations of many Ilang generations. pabakuron ang mga karaan ng mga nangaguba ug baguho nila ang mga naguba nga mga syudad, ang mga naguba sa daghang mga henerasyon nga ng labay. Hallelujah. Who are they? Kinsa man ni sila? It's the church. It's the body of Christ. Nung kita ni igsoon ang lawas si Kristo. This is our coming destiny, but only for those who are willing to surrender and die to themselves. No mo ni ang umaabot ka kapalaran nato igsoon apan para nini atong mga mahimong masinugtanon nga mutugyan sa ilang kaugalingon nga musugot sila nga makabsan sila sa ilang kaugalingon. Verse 5, aliens shall stand ready and feed your flocks, and foreigners shall be your plowmen and your vine dressers. Na imagine igsoon ang mga langyaw mubarog nga andam alang sa pagpakaon sa inyong mga panon ug ang mga langyaw maoy inyong mga mag-uuma ug maoy magtigputol sa inyo ang mga tanom. Hallelujah. Talking about financial prosperity for a nation who has surrendered to Jesus. No, sa imagine igsoon unsay itsura nga mahimong usa ka dato nga madagayaon nga nasod. Ang kung adunay mga musugot ug mahimong masinugtanon kang Hesukristo. The only reason our nation of the Philippines is in poverty is because of our rejection of Jesus Christ. So ang rason igsoon ngano nga pobre ang nasod sa Pilipinas tungod sa pagka masupilon kang Ginoong Hesukristo. Wherever you find idolatry, the worship of other gods, you find poverty. Kung asa ka makakita igsoon nga adunay pagsimba sa mga Dios-Dios, mini nga Ginoo, naagyod ang pagkapobre. Verse 6. Sa size. But you shall be called the priest of the Lord. Amen. People will speak of you as the ministers of our God. You shall eat the wealth of the nations, and the glory, once that of your captors, shall be yours. Amen. Apan ikaw, kamo, pagatawgon mo mga pari sa Dios, ang mga tao magsulti, mahitungod kaninyo nga kamo mga alagad sa Ginoo, ug mukaon kamo sa kadagaya sa mga kanasuran, ug ang himaya nga nakuha sa inyo ang mga naglupig kaninyo, mainyo ah. Hallelujah. This is our destiny Mao ni ang atong kapalaran igsoon. of the church who surrendered. No mo ni ang kapalaran igsoon sa simbahan, sa iglesia nga mutugyan sa iyang kaugalingon sa Ginoo. But for those who refuse to surrender, Pero it's death. pero It's katong mga judgment. magdumili igsoon sa pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ang ilang anihon kamatayon, hukom sa Dios. Verse 7. Instead of your former shame, you shall have twofold recompense. Wow. Instead of dishonor and reproach, your people shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess double what they had forfeited. Everlasting joy shall be there. Hallelujah. Alang sa imong kaulawon sa kaniadto, makadawat ka og duha ka pilo nga bayad. Imbis nga walay dungog ug tungod sa mga kapakyasan sa imong katawhan, magmaya sila sa ilaang madawat. Imbis nga og busa sa ilaang yuta, makadawat sila sa doble sa kung unsa ang nawala sa ilaa. Walay katapusan nga kalipay ang mailaa. And so Hallelujah. on. Do you see the picture of obedience? Makita nimo igsoon What's the purpose? unsay tumong, unsay baylo pag mahimot ang masinugtanon sa Ginoo. Are you starting to see it, Ikso? Makita ba nato na igsoon? The payoff. Unsay baylo, unsay grante. Because understand, the payoff for disobedience is exactly the opposite. Okay, kinahanglan nga masabtan ug makita nato igsoon nga kung magmasinupakon ko sa Ginoo, masinupakon ta sa Ginoo, kung unsay giingon dire, kabaliktaran ani ang atong maani. Verse 8. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrong with violence or a burnt offering. I will faithfully give them their recompense in truth, and I will make an everlasting covenant or league with Hallelujah. them. Tungod kay ako ang Dios nga nahigugma og hustisya,
Akong gikaligot-gutan ang pagpangawat ug ang kasaypanan uban sa pagkabayolente ug sa mga sinunog nga halad ug ako mohatag kanila sa ilaang bayad nga matinud-anon diha sa kamatuoran ug ako mobuhat og walay katapusan nga pakigsaad uban kanila. Hallelujah. Verse 9. 9. And their offspring shall be known among the nations, their descendants among the peoples. All who see them in their prosperity will recognize and acknowledge that they are the people whom the Lord has blessed. Sa 9 igsoon ug ang ilang mga anak mailhan sa mga kanasuran ug ang mga sumusunod kanila ngadto sa kadaghanan sa mga katawhan. Ang tanan nga makakita kanila sa ilang kadagaya, muila nga sila ang katawhan nga gipanalanginan sa Dios. You see what's ours? Wow. What our destiny is? Makita nimo igsoon unsay dapat para sa ato unsay atong kapalaran? Verse 10. Sa Jis. I will greatly rejoice in the Lord. My soul will exalt in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. Magmaya ako diha sa Ginoo, ang akong kalag, magmaya diha sa Ginoo. Tungod kay iya akong gisuluban sa mga bisti sa kaluwasan, iya akong gitabunan sa bisti sa pagkabatarong sa samang pamaagi nga ang pamanhunon nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug ang pangasawunon nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga alahas. Ikson, we either allow him to make us into his bride or we don't. Nung suduhar gyud igsoon, matugutan nato siya nga himuon ta niya pangasawunon or dili. Verse 11. Sa 11. For as surely as the earth brings forth its shoots, and as a garden causes what is sown in it to spring forth, so surely the Lord God will cause righteousness and justice and praise to spring forth before all the nations through the self-fulfilling power of His Word. Guys, sa sama nga pamaagi nga sigurado nga ang yuta kanunay nga mamunga sa mga tanom ug ang tanaman mupatubo sa kung unsa ang binhi nga gitanom niini. Sa samang pamaagi sigurado gayud nga ang Dios ang Ginoo magmutugot sa pagkamatarong ug hustisya ug ang pagdaig nga mutulbong gikan sa tanang mga kanasuran pinaagi sa matuman nga pulong matuman nga gahom sa iyaang pulong. Hallelujah. So the Lord has been active in our midst to prepare us for that day. Amen. No, ang Ginoo igsoon aktibo siya nga nagapamuhat diri sa atong taliwala para nga maandam tanian ang adlaw. Because those who refuse to be prepared will not participate in that blessing. Igsoon kay katong mga magdumili nga maandam, katong mga nagdumili igsoon sa unsay gustong buhaton sa Ginoo karon, dili makadawat ni ana nga panalangin. What the Lord's getting ready to do, He's not going to allow us to stay where we're at. No unsa ang ginabuhat sa Ginoo igsoon, kay dili ta niya tugutan nga magpabilin ta sa kung asa ta karon. He Himself will make us what we ought to be. Kay siya mismo mooy mobuhat nato kung unsa ta dapat. He will provide the power and the love Siya mooy mutagbo and the igsoon. grace. He Sa will gahom, give us the power of grace sa gahom, sa to bring gugma, ug us sa into grasya. unity, to bring us into that place and nothing less. It's the work of the Holy Spirit. Amen. It's the work of God. Hallelujah. But it's up to us whether we will surrender to that work or not. Amen. Hallelujah. No, trabaho na sa Ginoo igsoon nga baguhon ta, pero naagid gyapon nato kung musugot ta sa niana nga trabaho, kung tugutan nato siya nga buhaton nga trabaho sa atoa. Siya magikan ang gahom, ang gugma ug ang grasya. Numoy atong gikinahanglan igsoon para nga magpabag-o ta. Pero gikinahanglan pud ta niya nga magpabag-o ta. So what does that say about us who say, I don't want to be a leader. I don't want any responsibility. So igsoon, unsa may kasulti ni ana mahitungod nato nga moingon ta nga dili ko ganahan nga may mong pangulo, dili ko ganahan og responsibilidad, dili ko ganahan nga paseron, dili ko ganahan nga moapil sa pagpanglakaw, dili ko ganahan nga motindog sa tubangan. I want to stay a baby. Gusto ko magpabilin nga bata. Nga na ba? Hello? Ayo. Are you starting to get the picture? You look like a cone head. Cone? Cone head. You know, cone. I didn't say it was bad. So nakita ba nato igsoon sa hulagway? What do you think? Do you want the fullness or not?
And if you say yes, are you willing to pay the price? Unsa man igsoon, gusto nimo madawat ang kinatibukan sa Ginoo? Ug kung oo, ang pangutana dahil nga sunod, musugot ba ta sa bayad? Hallelujah. Baylo. Sa kung unsay kapalit, Amen. wala mi na ngay kwarta diri ha, pero ang baylo ani imong kinabuhi. Amen. So we have leadership training every month. And most of you don't even bother to come. So, naatay leadership training kada bulan, kadaganan sa ato kay magdumili nga muadto. And we're teaching about fivefold, and then some of you want to tell us what fivefold is and what fivefold isn't, but you don't even come to the training. So, nagatudlo ta diri mahitungod sa 5 kapilo, unya ang uban nato kay magatudlo na gusto nga magtudlo mahitungod sa kung unsa ang 5 kapilo, unsay dili mao ang 5 kapilo, pero dili ta ganahan nga moapil ani nga training. Hallelujah. Am I rebuking you? Ginabadlong ba ka? In a way, yeah. Do you have a good excuse Sa ka pamagi, oo. not to pursue God with your whole heart? Do you have a good reason? Nabat ta iigo nga rason igsoon ngano nga dili nato tinguhaon ang Ginoo? Nabatay rason para sa itong mga rason. That's between you and the Lord. So, ikaw ug ang Ginoo mo'y manubaga na. But all we're doing is hindering the work of the Lord. Pero igsoon, kanang ato mga ginabuhat, ato lang ginapugnan ang mga buhat sa Ginoo. Are you there? Look at me. I'm not mad at you, but I care about your soul. Amen. No, igsoon, lantawa I care siya. about your destiny and your calling and your purpose and you being mature. No, wala man siya nasuko sa imo ay igsoon. Apan, dako kay siya kahingawa ug pagtagad sa imong kalag. No, dako kay siya pagigugma nga ikaw mo tubo, mahangtong ka. Hallelujah. I don't want you to lose out on what God has planned for you, Igsoon. Dili niya gusto igsoon nga mawala ka sa kung unsa unta ang giplano sa Ginoo nga para sa imoa. That's all. Mao na siya. And when I see you backsliding and I see you falling away, it's very painful. No sa diha nga makita kaniya igsoon nga kanang hinahinay na ka nga nawala, hinahinay ka nga nagkadalinas gikan sa imong pakigrelasyon sa Ginoo, sakit lang taon. It's like your own children going in the wrong direction. Amura ba og naglantaw ka sa imong kaguliyong mga anak ba nga nagbulastog silang kaguliyong kinabuhi? And no parent likes that, do we? Diba wala may ginikanan nga ganahan na, di ba? Very painful. Sakit. Okay, so JM has something to share with you out of today's daily devotional from Oswald Chambers. So, akong basahon, i-share ning ato ang devotion karong adlaw gikan sa devotion ni Oswald Chambers. Go. Go, go! You want to use this? Yes. 50 pesos only. Ah. For you, 75 pesos. Yeah. August 3. The compelling purpose of God. Ang nagatukmod nga tumong sa Ginoo. So, ang scripture kay Nadia sa Lucas 18:31. He said to them, siya miingon kanila, muadto kita ngadto sa Jerusalem. Ang Jerusalem, sa kinabuhi sa ato ang Ginoo, nagrepresentar sa dapit diin nga siya nakakabot sa katumanan sa kabubuton sa iyang amahan. Si Jesus miingon, ako wala nangita sa akong kaugalingong kabubuton, apan sa pagbulutan sa amahan nga nagpadala kanako. Juan 5:30. Ang pagpangita sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan, kay mao ang usa ka nagdominar nga kahingawa sa kinatibukan sa kinabuhi sa Ginoo. Ug bisan unsa nga iyaang nahimamat sa dalan, kalipay man o kasubo, kalampusan man o kapakyasan, wala siya nabalda o nagpapugong gikan ni ana nga tumong. Nagpabilin siya sa pagkapot ug sa pag-adto ngadto sa Jerusalem. Lucas 9:51. Ang kinadakan nga butang alang kanato nga hinumduman mao nga kita moadto sa Jerusalem o sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo alang sa pagtuman sa tumong sa Ginoo ug dili sa atong kaugalingon. Stop right there. Okay. Are you hearing that? Nasabtan na to? Nadunggan to nato igsoon? Nabalik ko na ako. Many Christians think it's all about them and what they want. True. Daghang mga It's not.
daghang mga Kristohanon igsoon ang nagtuo ng ilang pagkakristohanon may tungod sa pagkabot silang kagulingong pangandoy, dili na mao ang itsura sa pagkakristohanon. Our lives are not our own. We're bought with a price. Kaya ang atong kinabuhi igsoon, dili na ato ang kaugalingong pagbulutan, dili na ato ang kaugalingong nga kanang katumanan, gipalit ta, naigbaylo, naiganti nga palit, pagpalit. Surrender to Christ means it's not fulfilling your purpose, it's fulfilling His purpose. So what- Not my will, but your will be done. Buot pasabot igsoon, kung mutugyan ta, mo surrender ta sa Ginoo, nagpasabot ta ana nga, Lord, dili ang akong kagulingong tumong, dili ang akong kagulingong nga pangandoy, dili ang akong kagulingong nga pagbulutan mo'y matuman, apan ang imong tumong, ang imong pagbulutan, ang imong plano mo'y matuman sa akoa. Okay, go ahead, son. Thank you. Sa natural nga kinabuhi, ang atong mga ambisyon mao ang atoa lamang. Apan sa Kristohanon nga kinabuhi, wala na tay tumong sa atong kaugalingon. You're allowed to comment too. Okay. No? Tinuod, di ba? So pag mahimo ditang Kristohanon sa natural, pag natural ta, moingon ta nga mo ni akong ambisyon, mo ni akong pangandoy, mo ni akong mga to-do list, mo ni akong mga checklist ba. No, nga gusto nako makaadto diri, mapalit nako ni, makabot nako ni, magmenyo ko aning idara, no, ingani gyud. Pero igsoon sa diha nga mahimo tang Kristohanon, why labot ang Ginoo sa imong mga pangandoy. Dili sa mangutan, unsa may mga pangandoy? Wala. Mayon sa, kanay mo mga pangandoy, erase. Akong pangandoy, mo'y matuman. Apil ni sa mga day. No? Dili lang pangandoy, apil ang mga panganday. Without apil ni sa tanan, dili ta makaingon igsoon nga, ay Lord, pangandoy pa man ako ni. No, mo man ni ako ang mga gusto, Lord, nga tinguhaon sa akong kinabuhi. Aning idara, Lord, gusto ko ingani pa. Dili. Pag sa diha nga may mo kang Kristohanon, moingon ang Ginoo nga erase. Kung sa imong mga plano, erase. Check? Check. So kanunay ta nga nagsulti karon may tungod sa atong mga desisyon para kang Kristo. Ang atong mga determinasyon nga mahimong Kristohanon or isip nga Kristohanon ug ang mga desisyon para ini, para ana. Apan sa bagong tugon, ang nagbugtong nga aspeto nga kanunay nga ginahisgutan, mao lamang ang nagatukmod nga tumong sa Ginoo. Sabtan to nato. No? Kita daw, sige taghisgot, nga mo niya akong plano, Lord, nga ining idara, mo gyud niya akong plano nga mga lagad nimo. Pag inganing idara, Lord, mag full time na gyud ko. Pag ingani, Lord, kay isurrender na gyud nako ni Lord. Lord, ingani, Lord. Pero sa New Testament, ang giingon dire, nga kita nga mga Kristohanon, walay labot ang Ginoo sa itong mga plano. Ang iaarag yung gilanta, unsay ang tumong sa imong kinabuhi, mo ra gyud na siya. No, kay sa Juan 15:16, nagingon siya, wala ka nagpili ka nako. Apan ako ang nagpili nimo. No, so siya may nagpili nato. Dili kita may nagpili sa Ginoo. So wala ta ginadala sa usa ka inuyunan nga pakiguyon sa tumong sa Ginoo. Ginadala ta ngadto sa tumong sa Ginoo bisan nga wala pa ta nasayod sa kinatibukan niini. Amen. So wala ta ideya sa kung unsa ang tumong sa Ginoo. Apan sa kita nga magpadayon, ang iyang tumong mas mahimo nga klaro. Amen. Ang tumong sa Ginoo kay makita So usahay makita nato nga ang Ginoo kay daw wala nato na tumong, wala nato na tumbok, wala nato na igo. Tungod kay ang atong panglantaw duol sa kung makita lang nato kung unsa ang duol. Isip na target sa kung unsa ang iyang ginaigo. Sa sinugdanan sa usa ka Kristohanon nga kinabuhi, natay kaugalingon nga mga ideya sa kung unsa ang tumong sa Ginoo. Maingon ta nga ang tumong sa Ginoo para sa ako nga moadto ko didto. Gitawag ko sa Ginoo nga mobuhat aning espesyal nga buluhaton. So mobuhat ta sa kung unsa atong gihuna-huna nga insakto. Apan ang nagatukmod nga tumong sa Ginoo nagpabilin gihapon nga rika nato. Ang atong buhaton kay dili igsapayan kung ikumpara sa kung unsa ang nagatukmod nga tumong sa Ginoo. Kini kay usa lamang ka mga latayanan nga nagaalirong sa kung unsa ang iyang buhat ug sa iyang plano. So sa Lucas 18:31 nagingon siya ug iyang gidala
ang 12, iyang gidala ang 12. Ang Ginoo kanunay nga magdala kanato sa tanang panahon. Wala pagayod nato nasabtan ang tanan nga atong mahibaluan or atong angay nga mahibaluan may tungod sa nagatukmod nga tumong sa Ginoo. Amen. Okay, so it's either God's plan or your plan. So duha ra gyud sa igsuon. Plano sa Ginoo or plano nato? Okay. So if you're not walking in His plan for you, what is that called? Kung wala ta naglakaw sa plano sa Ginoo para sa tong kinabuhi, si tawag ana. Disobedience, No? rebellion. Pagka masinupakon, rebelyoso. What do you think? Am Sa imo I una lying? Namakak ba siya? And if we're not walking in His plan, in our own plan, what will be the result of that? No, so kung wala ta naglakaw sa plano sa Ginoo, din naglakaw ta sa ato ang kaugalingong plano, unsa may resulta ani? Sa itsura nato ani. So what is your choice today, Igsoon? Nan karon igsoon ikaw sa imong kaugalingon, unsa may imong pilion? Amen. Come on, let's go. Amen. Hala. Okay. Come on. Amen. Amen. So, there's grace for us today. Anang grasya sa Ginoo para sa ato ay igsoon. Grace, Karong God's adlaw. Yeah. I know that I don't have all the answers. I don't know how to surrender everything. I don't know how to do everything. But we have the Holy Spirit, our teacher, Amen. Amen. who lives inside of us to help. Amen. So I just ask for help every day. God, help me. Amen. Help me. Amen. Make me what I need to be. Kung kabalo si Daddy igsoon nga dili man niya matubag ang tanan, wala siya kabalo unsaon pagtugyan sa iyang kaugalingon. Tanan dili niya matubag unsaon pagtugyan sa kaugalingon. Pero kabalo siya nga naay bala ang espiritu nga motabang sa atoa. Ang dapat lang natong buhaton kada adlaw mangutana ta sa Ginoo, mangayog tabang. Ingon, Lord, wala ko kabalo unsaon pero tabang. Tabangi ko. So there's no condemnation for anyone. So walay The paghukom grace of igsoon. God is being poured out right now. Kabisan kinsa kanato ang grasya sa Dios ginabubo kanato karon. So I want to take the rest of this time to wait on the Lord. So gusto nato nga magahin sa nabilin nga oras, nabilin nga mga minuto sa paghulat sa Ginoo. let's learn to give Holy Spirit time No magkaton ta igsoon sa paghatag sa balang espiritu ug panahon to come into our midst and to have His way nga in our moari sa hearts. diri sa ato ang taliwala ug siya mo'y matuman sa ato ang kasing-kasing. Because we need the presence of God. Kaya kinahanglan ta sa presensya sa Dios igsoon. Good preaching is not going to transform us Kaya maayo lang nga wali igsoon dili mo'y makapabago sa atoa. or heal us or do anything for Kung us. walay mabuhat ang maayong pagwali, dili ta maayo ana, dili ta mahimong gawason sa maayong nga wali. We can take the Word of God and apply it in our life, and that's what we should do. No, pwede nato nga gamiton ang atong nadunggan nga pulong sa Ginoo kay mao man gyud po na dapat natong buhaton. But it's the presence of God that will heal us. Apan ang presensya sa Change Dios us. mo'y moayo nato ug magbago sa atoa. So I want somebody to either get on the keyboard or somebody to play guitar softly. And this is what we're practicing every week, is spending time Amen. to allow the Holy Spirit to come. Invite the presence of God. Invite the Holy Spirit. Amen. Give Him your full attention. Amen. Ug kada semana nato ni ginabuhat igsoon mao ang paghatag og oras higayon sa balang espiritu nga siya makapamuhat. Nung atong ginahulat ang balang espiritu ng iyang presensya, itutok ang imong mga mata ug ang imong atensyon sa iya igsoon. Imbitahan siya. Set your hearts on the Lord right now. Ibutang ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo karon. Okay? Stay focused. Don't let anybody get you out of focus. Nung pagpabilin sa pagtutok kay igsoon, ayo tuguting adunay mo balda nimo. Okay? Are you all there? Napa mo diha? I'm talking to you all. Para ni sa tanan. Don't let yourself get out of focus. No, ayaw tugutin yung kagalingon. You can close your eyes. Ayaw tugutin yung kagalingon If you nga mawala like. mo sa inyong focus. Pwede ninyo ipiyong inyong mga mata. What do you need from God? Kung sa imong gikinahanglan sa Ginoo. Talk to Him like you talk to your friend or your spouse. Pakigsulti ang imong Ginoo igsoon sa samang pamaging nga nakigsulti ka sa imong amigo or sa imong asawa or sa imong bana.
Pour out your kasing-kasing to the Lord right now. Ibubo ang imong Pour it out. kasing-kasing sa iya igsoon sa Ginoo. Yeah. Let's wait on Him. Mula ta sa iya.